Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang In the Blood. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa 15 anyos na dalagang si Ava, na nagising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa narinig nitong ingay mula sa sala ng kanilang bahay. Sa paglabas niya ay nasaksihan nito kung paano tinapos ng dalawang magnanakaw ang kanyang ama na kilala rin bilang isang magaling na fighter. Makikita na tila sanay na ang dalaga sa pakikipaglaban, dahil sumailalim siya noong bata pa ito sa matinding training ng kanyang ama. Pagkatapos ay nagawa niyang makuha ang shotgun ng ama na kanyang ginamit agad sa dalawang magnanakaw. Lumipas ang 12 taon, nasa wastong edad na si Ava at sumapit na ang isang espesyal na araw para sa kanya kung saan ikakasal na ito sa kanyang pinakamamahal na lalaki na si Derek. Bagamat tumututol ang mayamang pamilya ng nobyo niya, dahil hindi nila masyadong kilala at alam ang pinanggalingan ni Ava, ngunit hindi ito naging hadlang, upang hindi matuloy ang kanilang pag-iisang dibdib. Matapos ang kasal ay agad silang nagtungo sa Puerto Rico, ang paboritong lugar ni Derek noong bata pa siya, upang dito na sila mag-honeymoon at mag-enjoy na rin bilang bagong mag-asawa. In-enjoy nila ang bawat sandali na magkasama sila. Buong araw silang nagpakasaya sa pamamagitan ng pagsakay sa iba't ibang rides pati na jet ski, syempre kasama na rin ang paglangit-ngit ng papag, wow sana all. Kinagabihan, habang nasa isang restaurant sa tabi ng dagat, iniwanan sandali ni Derek si Ava upang mag-CR. Ilang sandali pa ay may isang lalaki na lumapit sa kanya. Nagpakilala ito bilang isang tour guide na nagngangalang Manny. Inalok sila nito na magpunta sa isang magandang bar sa lugar. Matapos ang magaling na pambubudol ni Manny, tinanggap nila ang alok nito. Pagkatapos ay makikita ang mag-asawa na labis na nag-e-enjoy sa pagsasayaw sa nasabing bar. Ngunit sa isang tabi ay may isang lalaki na nagngangalang Big Biz, ang tila malagkit ang tingin kay Ava. Lumalabas na si Big Biz ay isa palang mayaman at leader ng isa sa mapanganib na gang sa lugar. Ilang sandali pa ay lumapit ito sa mag-asawa at pilit nitong kinukuha si Ava para may sayaw. Nang pumalag si Derek sa ginagawa nito ay bigla na lang siyang sinuntok ni Big Biz. Dahil hindi na matiis pa ni Ava ang kanilang ginagawa ay inilabas na nito ang itinatago niyang bangis sa pakikipaglaban, kung saan isa-isa niyang pinabagsak ang lahat ng mga tauhan ni Big Biz. Dahil sa galit ay mapapansin na hindi na nito nakontrol pa ang sarili at kanyang walang tigil na inupakan ang mga babae na kasama ng grupo. Napanood naman ng may-ari ng bar na si Silvio ang nangyayari sa CCTV, at pinuntahan niya ito. Sa kabilang banda, nang maawat nila Derek at Manny si Ava ay nagmadali na silang umalis sa bar at sumakay sa isang taxi. Pagdating naman ni Silvio ay wala na sila Ava at kinausap nito si Big Biz na itigil na ang ganitong klase ng gulo sa kanyang bar. Samantala, habang nasa taxi, labis na humanga si Manny kay Ava dahil sa ipinakita nitong paraan ng pakikipaglaban, ngunit nagbabala ito na baka gumanti ang kampo ni Big Biz sa kanila. Nang makatulog si Ava dahil sa pagod ay napanaginipan nito ang mga nangyari sa kanya noon nang dinukot siya ng isang grupo ng gang na gusto siyang pagsamantalahan. Walang kahirap-hirap niya itong pinabagsak isa-isa. At malalaman din natin na mula pala pagkabata ay dumaan siya sa matinding pagsasanay sa kanyang ama, upang maging isang malakas na babae. Kinabukasan, isang malakas na katok ang gumising sa mag-asawa. Nang buksan ang pinto ay makikita si Manny na labis na natatakot at sinabing paparating na ang mga tauhan ni Big Biz sa kanila para patayin sila. Kaya labis na nabahala ang mag-asawa, pero ang totoo ay isang biro lamang ang ginawa ni Manny. At upang malimutan ang mga nangyari kagabi at ma-enjoy nila ang kanilang honeymoon, nagdesisyon sila na magpunta sa isang zipline park. Dito ay nakilala nila si Jojo na siyang naga-assist sa mga nais sumubok. Sa una ay nagpakitang gilas muna si Manny para hindi sila matakot, at pagkatapos ay sumunod naman si Ava. Naging maayos at masaya naman ang lahat, pero nang si Derek na ang sumalang ay bigla na lang nasira ang harness nito kaya napilitan na lang itong kumapit gamit ang kanyang mga kamay. Sinubukan agad siyang tulungan ni Manny pero sa huli ay tuluyan ding bumitaw si Derek at bumagsak siya sa gitna ng kagubatan. Agad namang tumakbo at nagpunta si Ava sa nasabing gubat upang hanapin ang asawa.
Sa kabilang banda ay agad namang tumawag si Jojo ng ambulansya. Bumalik ang eksena kay Ava, kung saan natagpuan na nito ang kanyang asawa sa isang masukal na bahagi ng kagubatan at sa kabutihang palad ay nabuhay pa ito ngunit nasa kritikal itong kalagayan. Pagkarating ng ambulansya ay katakataka na hindi siya pinayagang sumama sa loob ng sasakyan, dahil tanging pasyente lamang ang pwedeng isakay dito. Binigyan naman siya ng isang card para sa address ng hospital at sinabihan siya ng mga medical rescuer na sumunod na lang doon. Naguguluhan man ay hindi na pinahaba pa ni Ava ang pakikipagtalo at kanya nang pinaalis ang ambulansya. Gamit ang isang motor ay sinundan ni Ava ang asawa papunta sa hospital, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabangga siya ng isang kotse, kaya tuluyan siyang naiwan ng ambulansya. Agad namang nag-offer ang driver na ihatid siya sa ospital na kanyang pupuntahan. Pagkarating ay agad siyang nagtanong sa isang nurse ngunit sinabi ng nurse na wala namang lalaking nagngangalang Derek ang sinugod sa kanila. Sumubok din si Ava na maghanap sa iba pang mga ospital subalit pare-pareho lang ang nakukuha niyang mga sagot. Inabot na siya ng madaling araw sa paghahanap kaya lumapit na siya sa mga pulis upang i-report ang pagkawala ng kanyang asawa. Samantala, habang natutulog, ay napanaginipan niya muli ang kanyang ama kung saan pinapayuhan siya nito na huwag magtiwala sa iba at ang tanging sariling kakayahan niya lang ang dapat niyang asahan sa mga gipit na sitwasyon. Kinaumagahan, pumunta siya sa police station, at kinausap ang hepe ng mga pulis na si Chief Ramon, ngunit tila inaakusahan pa siya nito at hinusgahan dahil sa kumalat na viral video niya habang ginugulpi niya ang mga gangsters sa bar noong nakaraang gabi. Dahil tila walang pakialam ang mga pulis sa problema niya ay mag-isa niyang hinanap ang asawa sa buong lugar at nagpakalat din siya ng mga missing poster ni Derek. Bumalik din siya sa Zipline Park kung saan naaksidente si Derek upang komprontahin at paaminin ng lalaking trabahador kung sino ba talaga ang mga tinawagan nilang nagpanggap na medical rescuer na kumuha sa asawa niya. Dahil sa takot na ilaglag siya ni Ava, umamin ng lalaki na si Manny ang may koneksyon sa mga nabanggit na lalaki. Ngunit nang makita ng mga pulis ang recording ng pag-amin ng trabahador sa Zipline, inaresto pa siya sa halip na gamitin ito bilang ebidensya sa kaso. Sinubukan niyang lumaban ngunit agad siyang pinigilan ng mga pulis, at sinabi ng hepe na may kaso rin ang ginawa niyang pagbabanta sa lalaki. Napagpasyahan din ng hepe na ihatid si Ava pauwi sa Amerika at maghintay na lamang siya sa magiging resulta ng kanilang investigasyon. Samantala, habang nasa isang barko kasama ang pulis na maghahatid sa kanya pauwi, sinabi niya dito na kailangan niyang gumamit ng banyo. Dahil sinamahan siya ng pulis, makikita na inakit siya ni Ava at sinabing siya na ang magpunas ng kanyang kifi, at dahil kamote ang pulis ay nauto niya ito at pinatulog niya sa pamamagitan ng isang malakas na sipa. Agad niyang tinanggal ang kanyang posas at lumangoy pabalik sa dagat patungo sa kanilang tirahan upang maghanda sa kanyang pagtugis sa mga taong may kinalaman sa pagkawala ng kanyang asawa. Madali niya namang natagpuan si Manny sa bar. Matapos niyang pahirapan at tanungin ito ng ilang beses sa banyo, matigas niyang sinabi na wala siyang alam tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng dalawang lalaki. At upang mapatunayan na nagsasabi siya ng totoo, handa siyang tumulong sa paghahanap sa dalawa. Mula sa buong araw ng kanilang paghahanap sa dalawang lalaki, bigla na lang nakita ni Ava ang isa sa kanila na si Timo sa isang baryo. Matapos niya itong sundan sa eskinita ay sinubukan siyang paluin gamit ang isang baseball bat, ngunit dahil sa galing ni Ava ay nakuha nitong makailag at siya pa ang pinag-Google nito. Pilit niyang pinagsalita ang lalaki tungkol sa kinaroroonan ng kanyang asawa, ngunit tila wala talagang kaalaman si Timo dahil si Omar, na isa sa mga lalaking nagkunwaring medical rescuer, ang may contact sa isang tao. Upang mapalabas si Omar ay ginamit nito ang cellphone ni Timo at nagkunwaring makikipagkita sa kanya. Pagdating nito, agad na umatake si Ava, sinubukan pang lumaban ni Omar gamit ang isang patalim, pero dahil alerto si Ava ay pinaputukan siya nito ng baril. Pagkatapos nito, agad siyang naaresto ng mga pulis. Sinabi ni Ava na umamin na ang isa sa mga lalaki na sila ang kumidnap sa kanyang asawa, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng hepe. Kinagabihan ay dinala si Ava ng dalawang pulis sa isang liblib na lugar. Nagduda si Ava dahil nakita niya na naguhukay na sa lupa ang mga ito na tila isang libingan.
Matapos niyang marinig ang usapan ng dalawa kung sino ang unang kakanton sa kanya ay inunahan na niya agad ang mga ito at mabilis niyang pinagbubugbog at iniligpit ang mga kamoteng pulis. Pagkatapos ay agad niyang pinuntahan ang bahay ng hepe ng pulis. Nang ma-corner niya ito ay wala itong nagawa kung hindi umamin sa kinaroroonan ng asawa niya dahil sa takot na madamay ang kanyang natutulog na anak. Dito ay nalaman niya na binayaran ng mga pulis ng isang malaking sindikato na itago ang asawa niya sa nasabing unang ospital at tanging yun lamang ang kanilang alam. Matapos ang pag-amin nito ay wala nang nagawa pa ang kamoteng pulis kung hindi tanggapin ang gagawing paghihiganti ni Eva sa kanya. Kinabukasan, nagtungo si Eva sa hospital at agad na pinatulog nito ang isa sa mga assistant nurse na kasabuat ng doktor na si Abelard sa pagkidnap sa kanyang asawa. Nang makapasok ito ay agad niyang pinahirapan at pinaamin ng doktor kung anong ginawa nila sa kanyang asawa. Ilang sandali pa ay nakita na lang din niya sa CCTV kung nasan ang secret room ng ospital na kinaroroonan ng kanyang asawa kasama ang mga nasabing sindikato. Dahil sa takot ay nagsalita na ang doktor na balak ng leader ng sindikato na nagngangalang Don Lugo na kumuha ng stem cell sa katawan ni Derek upang i-transfer sa kanya na may malubhang kakaibang sakit na cancer. Nang napapayag niya ang doktor na makipagtulungan kay Eva ay nagpanggap siya na isang nurse upang makakuha ng pagkakataon na iligtas ang asawa. Bago pa magsimula ang operasyon ay agad na kinuha ni Eva ang baril ng mafia leader sa ilalim ng medical bed at mabilis na pinaputukan ang isa nitong tauhan. Hindi na nakapalag pa ang grupo ng pinabagsak ni Eva ang mga kasama nitong tauhan sa loob ng kwarto. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo ay dumating na ang iba pang tauhan ng mafia na mabilis silang pinaulanan ng bala. Gumanti naman ng putok si Eva at nang marating nila ang sekretong elevator ay dinala sila nito sa likod ng hospital. Pagdating doon ay sinalubong agad sila ng leader at nagkaroon sila ng matinding palitan ng putok. Nang nasabugan ang leader sa pagsabog ng mga oxygen tank ay agad nilang kinuha ang leader upang gawing hostage para makaalis sa lugar. Samantala, habang nagda-drive palayo ay nagawang makatakas ng leader at sinundan sila nito kasama ang lahat ng kanyang mga tauhan. Agad silang tinulungan ni Manny na makatawid sa pangpang habang binabaril ng mga kalaban. Sa kasamaang palad ay tinamaan pala si Eva sa likod pero tila hindi man lang nito iniinda ang sugat. Nang makasunod ang lahat ng grupo sa bahay ni Manny ay tahimik at isa-isa na palang pinapabagsak nila Eva at Derek ang mga tauhan nito at nang matuntunan ng leader ang pinagtataguan ni Eva ay nagkaroon agad sila ng matinding labanan. Nung una ay nakakalamang pa ang nasabing leader pero hindi rin nagtagal ay inilabas ni Eva ang mga teknik na tinuro sa kanya ni FPJ at nagawa na nitong madakma ang ulo ng kalaban habang nakatutok ang isang patalim. Sa kasamaang palad ay dumating naman ang mga pulis na nabayaran ng sindikato at sakto din ang pagdating ng leader ng mga gangster na si Big Biz. Nang inaakala nila Eva na wala na silang magagawa pa ay bigla na lang tinapos ni Big Biz si Don Lugo at inutusan nito ang mga pulis na hayaan ang makaalis ang mag-asawa. Di nila akalain na kahit siraulo si Big Biz dahil sa nangyaring engkwentro sa kanila noong nakaraan ay hindi pala talaga ito masamang tao. Sa huling eksena ay makikitang sumakay na ng bangka ang mag-asawa at tuluyan ng umalis sa lugar. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay paki-type naman sa comment section ang salitang, "Wow sana all." At kung bago ka naman po sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pa-subscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.